Nilalagay muna yung punlang talong sa may ganun ding distansya mga ka-agri. 2 dangkal na distansya, estimated lang. Ganito lang yung pagtatanim mga ka-agri. So hindi wala nang problema kasi yung tubig is yung sa ilalim is basang-basa na yan mga ka-agri. Kahit hindi siya basa masyado sa ibabaw, pero ang sa ilalim is basang-basa na. Hello, good morning! Good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. For today's vlog is continuation yung pagtatanim natin dahil hindi natin napakita kahapon yung pagtatanim dahil meron tayong urgent na ginawa at kinakailangan natin na i-leave yung video natin kasi nagmamadali kasi tayo mga ka-agri, mga ka-farmers. So ngayon is second day ng pagtatanim natin sa ating tanim talong. So andito sila mga katropa yun sa likod, mga ka-agri, mga ka-farmers. And then ipapakita ko rin sa inyo mga ka-agri yung paano kami magpapatubig. So sobrang layo yung kinuha namin na tubig kasi nga yung sa sapa is yung isang sapa yun is wala nang makuhaan na tubig mga ka-agri, mga ka-farmers. So ngayon is nag-invest tayo ng hose at water pump. So pinakita ko sa inyo kahapon mga ka-agri, mga ka-farmers yung paano mag-install kami ng water pump, pero hindi natin napakita yung pagpaandar ng water pump mismo mga ka-agri. So ngayon is ipapakita ko na lang sa inyo yung gaano ka lakas yung tubig na kinuha natin at yung mga tubig na kung saan galing yung tubig na yung mga ka-agri. So ngayon mga ka-agri is kasalukuyan tayo nagpapatanim ng talong. So ito na yung mga tanim nila mga ka-agri. Hindi na tayo naglagay ng plastic mulch mga ka-agri kasi nga is isa-submerge lang yung pamamaraan na pagpatubig natin mga ka-agri tulad nito. Ayan o. And then, nung nakaraan pala is, ito yung tinamna natin ng pechay. So, hindi na tayo nagbalik pechay. Saka na muna pagkatapos ng talong. Every 5 months or 6 months, pwede na natin ulit tanggalin yung talong. And then, balik ulit tayo sa pechay. So, ganito lang yung pagtatanim mga ka-agri. So, hindi wala nang problema kasi yung tubig is yung sa ilalim is basang-basa na yan mga ka-agri. Kahit hindi siya basa masyado sa ibabaw, pero ang sa ilalim is basang-basa na. So nilagyan namin ng harang yung nilagyan namin ng harang para umabot yung tubig hanggang doon sa dulo. And then pagkatapos nito is ito na naman yung area na to na ating papatubigan. Then yung punlang talong natin kaya kinakailangang itanim na kasi nasa 2 months old na to, galing pang pati nung April pa to pinula namin to, sobrang lalaki na kaya kinakailangan nating ipatanim kahit walang tubig. So ito yung tinanim namin kahapon, hindi ko na napag-vlog mga ka-agri, mga ka-farmers. Nagdala na kami ng drum kasi nga mano-mano yung pagdidilig namin, pero naisipan nila na hindi na kailangan i-submerge na lang para mas mabilisan, then matagal na tayo ulit magdidilig mga ka-agri, mga ka-farmers. So ngayon useless na yung pagdadala ng drum natin mga ka-agri. So meron na tayo, so ibabalik na lang to natin. And then yung mga tanim natin mga ka-agri is buhay na yun. So basang-basa yung lupa mga ka-agri. And then sa pagtraktura nung kahapon sa pag-vlog natin, i-update ko rin kayo mga ka-agri, kumbaga teaser lang yun mga ka-agri, mga farmers. Kasi nga is 2 beses natin i-traktor para mas malalim yung pag-araro, yung pag-cultivate. Mas kinakailangan kasi nating malalim yung pag-cultivate natin mga ka-agri, mga ka-farmers. Kasi annual crop to, Solanaceous family.
So kinakailangan nating laliman. So ang planting distance pala dito mga ka-agri, mga ka-farmers, is 2 dangkal estimated lang. Walang proper measurement pero estimated 2 dangkal mga ka-agri, mga ka-farmers. So ganito lang sila magtanim. Pag mabilisan, pang pakyawan siguro yung tirada. Sa punlang talong natin is meron tayong 2,000 mahigit, kulang-kulang 2,000. So hopefully sana mabuhay lahat, and then walang aberya. Ganun lang naman talaga, kinakailangan nating mag-take a risk sa pagtatanim, kasi nga pag wala naman tayong tinanim, din wala tayong aanihin. So ito ngayon mga ka-agri, mga farmers, itong area na to siguro masasakop to sa matatamnan natin ng buong talong, and then meron din tayong sili, mga almost 1,000 plant. So marami-rami din to mga ka-agri, mga ka-farmers, kasi hindi tayo nakapagtanim nung May at April. So bawi na lang tayo next time mga ka-agri. Bawi kung papalari na maganda yung tubo, maganda yung harvest natin. So hopefully nga makakabawi tayo sa ating mga nagasto dito mga ka-agri. So ito yung sample sa pagtatanim mga ka-agri, pang mabilisan na pagtanim. Yun, hindi pa to na didiligan pero isa-submerge lang natin sa tubig. Malalaki na yung punla, so kinakailangan na talagang itanim mga ka-agri, mga ka-farmers. So ito mga ka-agri, mga ka-farmers, nilalagay muna yung punlang talong sa may ganun ding distansya mga ka-agri, 2 dangkal na distansya, estimated lang. And then si Boss Chris nagpapatubig dun mga ka-agri, mga ka-farmers. Kinakailangan i-submerge sa tubig yung plat para mas mabilis, para mas matagal na tayo ulit magdidilig. Pinaka na yung 5 days na from pagdidilig, 5 days na ulit magdidilig mga ka-agri, mga ka-farmers. Nakakatipid sa pagdidilig, and then gasto lang sa gasolina. And then sa mga hose na ginamit mga ka-agri, mga ka-farmers, gagastos din tayo. Pero okay na kaysa mano-mano, bawas na rin sa pagdidilig yung papatubig natin gamit ang water pump mga ka-agri, mga ka-farmers. So ganun lang mga ka-agri, simpleng tips sa pagtatanim ng talong na gamit ang water pump o pagpapatubig gamit ang water pump mga ka-agri, mga ka-farmers. So mamaya-maya lang is magbablog tayo ulit sa pagtraktura na naman mga ka-agri, mga ka-farmers, sa ating taniman na ulit, tatamnan natin ulit dahil marami pa tayong mga punla. So hopefully na malaki-laki din yung matatanim natin dito mga ka-agri, mga ka-farmers. By 2 months from transplanting, pwede na tayo maka-harvest, selection harvest na siya mga ka-agri. So ito yung unang natanim natin, 3 tray lang to. Nasa 300, 400 plus mahigit yung talong na to. And then dito, ewan ko lang kung ilang talong to. Basta lahat ng punlang talong natin is nasa more or less 2,000 plant.